Good news to. Heto na. Inaantay ng lahat. Shock sila dito. Former PRRD lalaya na. Ako yan po ang ating bibigyan ng reaksyon sa video ito mga kabayan. Pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, pasadahan po muna natin itong nagte-trending na balita dito po sa social media mga kabayan. Ito po. Isa pong Japanese, no? Ito pong isang Senior Researcher, International Research Institute of Controversial Histories na si Shunichi Fujiki. Ayan ay nagsalita po, nanawagan po mga kabayan sa United Nations. Sabi niya po dito, sabi po dito sa balita mga kabayan mula sa ang balita ngayon, Japanese nanawagan na sa United Nations na palayain si dating Pangulong Duterte. Nako. Sabi niya po dito, nandito ako upang kondinahin ang isang matinding kawalan ng katarungan sa 80 years old na dating Pangulo ng Pilipinas na matapang na lumalaban sa ilegal na droga upang protektahan ang milyong-milyong Pilipino ay ilegal na inalis sa kanyang sariling bansa at pinanatili sa matagal na panahon sa pre-trial detention ng ICC sa Dahig mga kabayan. Ito, ang masasabi ko lang dito, di ba? Buti pa yung ibang lahi mga kabayan, concern po. At nakita po nila yung kahalagahan ng ginawa ni former President Duterte. Pero yung mga Pilipino, yung iba lang naman, yung ibang Pilipino mga kabayan ay talagang hanggang ngayon nagbubulag-bulagan pa rin. Ito po ang naging komento ng ating mga kabayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Adora, mabuti pa ang ibang bansa, may malasakit kahit hindi nila kalahi. Totoo. Sabi naman po dito ni Sol, sana agarang gagawa ang United Nations dito. Nito. At sana rin matulungan na ng United Nations ang proposal na ma-separate ang Mindanao at Luzon at Visayas na maging Mindanao Republic. Aba? Sabi naman po dito ni Jojo, hindi dapat makialam ang mga Hapon sa kaso ni PRRD. Aba, bakit naman? Ang pwede lang makialam ay ang mga dayuhan na taga-ICC. Ayun na. Kasi yung iba sinasabi, bakit nakikialam yung Hapon, yung Japan? Diba? Bakit yung Japan nakikialam dito po sa usapin ni former President Duterte? Bakit yung ICC nakikialam sa usapin ni former President Duterte, diba? Yung Dahig, yung Netherlands, bakit sila nakikialam? Hindi naman nila, wala naman silang jurisdiction dito po sa Pilipinas. Sabi po dito ni Gabi, yung bangag sanang ipalit dyan sa Eiga. Totoo. Bending Dalongani, sabi po ni Mama, I love Japan, sabi po ni Gemma. Ayan nga mga kabayan, bakit yung Hapon, nakikita niya po yung, kasi siguro ko itong Hapon, may prinsipyo din itong talagang nakita niya, no? Nakita niya yung prinsipyo talaga ni former President Duterte, no? Kasi alam niyo, nung mga nakaraang buwan, may nagtrending na isang Japanese. Ang tawag nga nila kay former President Duterte ay samurai, no? Samurai po ang tawag nila kay former President Duterte. So, yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion patungkol po sa balitang ito, no? Isang Japanese nanawagan sa United Nations na palayain na si dating Pangulong Duterte. Nako, sana po marami pong matutuwang Pilipino kapag nangyari po yan. Well, anyway, ito pa ang good news mga kababayan. Panoorin po natin sa video ito. Pasok. May usapin. Malamang magugustuhan nyo ito. PRRD, malapit nang umuwi. Malapit nang makauwi si Tatay Digong. At yan po ang kumakalat na balita. Ewan ko kung nadinig nyo na po ito. Kung nadinig nyo na, ilagay nyo dyan sa comment section. May mga bulong-bulungan. Di umano. Hindi na magtatagal, makakauwi na si PRRD. So kung narinig nyo yan,
ilagay niyo po dyan sa comment section. Pero, ako sa tingin ko, mamaya, pag-uusapan natin yan. Ito po, 1 taon na pong nasa dahig si PRRD. At nakakalungkot man, yung matanda ay ginawa ng lahat para sa bayan natin, tapos trinaydor pa siya nitong si Bongbong Marcos. Bagamat ganun man, ito kumakalat ito yung mga sabi-sabi. Kaya nga, tanong ko sa inyo, nadinig nyo na rin ba ito? Dahil nakarating sa akin, hindi po natin alam kung ito ay totoo, pero malaki ang tsansa, di umano, na makalaya na si PRRD. Sana tama yung nakarating na balita sa atin, at kung nakarating man sa inyo, magpatuloy tayong umasa at huwag tayong mawawala ng pag-asa sa pangyayari nito. 1 taon na mula nang maganap ito sa loob ng isang eroplano sa Naiya. Iwaran, correct. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kakampi ka dyan sa mga puti. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na galing noon sa Hong Kong. Inaresto dahil sa kinakaharap na kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap ang isang dating Pangulo ng Pilipinas sa ICC Pre-Trial Chamber noong March 14, 2025. Ang Rodrigo Roa Duterte. 1 taon matapos maaresto si Duterte, nagsama-sama ang mga taga-suporta niya sa isang misa sa Davao City at ipinagdasal ang ligtas na pagpapauwi sa dating Pangulo. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes against humanity. Ako, eto sakto yung sinabi ni BP Sara. Alam nyo, hindi namin nasasabi to dahil kami maka-Duterte. Kung just in case may mangyari dito, mangyari ito kay Bongbong Marcos, itaga nyo sa bato. Tandaan nyo itong sasabihin ko rito. Hindi rin ako papayag. Sasabihin ko mali din yun. Bakit nyo diyan iimbestigahan? Dito nangyari. Filipino citizen. Dapat Pilipino ang mag-iimbestiga. Pilipino court ang may jurisdiction. Yun po ang issue dito. Hindi issue dito kung Duterte yan o Bongbong Marcos. Kaya baka sasabihin nyo, bias ako. Hindi po ako bias. Kahit kanino po. Yan lang naman ang hinihingi. Kung may kailangan panagutan si PRRD, panagutan ni PRRD dito. Hindi doon. May punto po talaga. Sakto yung sinasabi ni BP Sara. Kaya po yung nangyari na yan ay lehitimong kidnapping yan. At ako, nagre-request ako sa iyo, BP Sara, panagutin mo ang mga taong involved dito. Kasi hindi po pwede na hindi matuturuan ng leksyon yan dahil magpapaulit-ulit po yan. Tuwing kalaban sa politika, ipadadala sa ibang bansa. Hindi na po iiral ang due process sa Pilipinas. Yan po ay nagmimistulang martial law. Hindi mo na pahaharapin sa korte. I-airport to airport mo lang. Parang nangyari kay Ninoy Aquino. Meron talagang paano yan? For example, ngayon, di ba, sinasabi nga ni Attorney Kaufman, di ba? Dito nga sa administration ni President Bongbong Marcos Jr., 1,800, no? Yung nagurugor na mga Pilipino, no? Na in relation to drug, mga kababayan. Sabi po yan ni Attorney Kaufman, Ngayon, masasabi po ba natin yung 1,800 na yan ay
crimes against humanity. Kasi 1,000 po yan eh. Eh yung kay former President Duterte nga, no, ilan lang yung mga biktimang pumunta dyan eh. Diba? Sabi nila, 30,000. Okay? Ayun pala, wala pa yatang 300 eh. Yung mga witness. So, kung gawin din po ito ng susunod na administrasyon kay Bongbong Marcos, no, kay President Bongbong Marcos Jr. Kasi 1,800 po ang ang sinasabi ni Kaufman. So, posible ba? Eh sabi nga ng iba, ipalit na lang si President Bongbong Marcos kay Duterte. Ipalit na lang daw sa dahig. Papayag ba kayo? O papayag, ang tanong kung papayag ba kayo mga kababayan? Trend. Itong Marcos patungkol sa airport. Si Ninoy Aquino pinatay sa airport. So from ibang bansa, dinala si Ninoy Aquino sa kabilang buhay. Ganyan din ang ginawa kay PRRD. Galing sa ibang bansa, tapos dinala diretso sa dahig from the Philippines. Para hindi ito maulit, BP Sara, request ng taong bayan. It's not because of your father, it's because we deserve it. Soberanya ng Pilipinas, panagutin mo lahat ng involved dito. Hindi lang yung mismong nagdala, kung hindi sino ang kasangkot dito. Na Ayon kay Vice President Sara Duterte, hindi sila titigil sa paghiling sa ICC ng pansamantalang paglaya ng kanyang ama. every time actually mag-apply ng interim release, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay gagawin yun. Inalala rin ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang pag-aresto sa ama. Para nila sa kanila, ito ang araw kung kailan kinuha si Duterte sa kanyang mga anak at apo at kung kailan ipinahiya umano ang dating Pangulo sa buong mundo. Ang iba pang taga-suporta ng dating Pangulo sa Korte Suprema sa Maynila nagtungo. Sigaw nila, desisyonan na ang habeas corpus petition ng mga anak ni Duterte na humihiling na utusan ng gobyerno na pauwiin ng kanilang ama. Hindi naman namin kinikilala yung ICC. Oo, kami lahat, lalo na ako. Pilipinas to, dapat hindi nga dinala doon si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Inalala rin ni Senator Ako, ito lang sa akin. Dapat talaga, kumilos na ang Supreme Court dito. So dinala na po ito, 1 taon na. And pagka So yan mga kababayan, 1 taon na po So, sobra-sobra na po ito. Pasok na po ito sa illegal detention mga kababayan. Diba? Grabe po yung ginawa nila kay former President Duterte. Diba? Wala pa pala silang mga ebidensya. Alam niyo yung nangyari kay former President? Yung nangyayari ngayon sa impeachment kay BP Sara. Nga? Sa impeachment po ni BP Sara, wala pa pong mga ebidensya. Ini-impeach na siya. Tapos doon palang mga ngalap ng ebidensya itong mga hinayupak na mga congressman. Kay former president naman, no, dinukot muna siya bago nagkalap ng mga ebidensya. Diba? At dinitain ng napakatagal na panahon. 1 taon na mga kababayan. Mas mahigit, diba? Ilang araw na. Nako po talaga. alam ko ito, this is not the first time na kinalampag ang Supreme Court. Kaya nga umuugong yung usapin na malapit nang makauwi si PRRD. Dahil naniniwala ako, bagamat minsan nakakasama ng loob na parang tila ang bagal kumilos ng Supreme Court, pero pagpatuloy nakakalampagin ng Supreme Court, ang Supreme Court po, ang sa tingin ko, ay nananatiling hindi biased. They will decide base sa batas. At very confident ako, very confident ang taong bayan, kaya nga umuugong itong malapit na makauwi si PRRD, pag batas ang pag-uusapan at hindi politika, makakauwi si PRRD.
i-produce yung habeas corpus, i-produce si PRRD dito sa Pilipinas, hingin po ito ng Supreme Court. Ngayon, kung papayag si Bongbong Marcos or hindi, saka na natin pag-usapan yun. Ang importante, dapat desisyonan ito ng Supreme Court. Alam naman natin dahil may issue si Bongbong Marcos na hindi sumusunod sa korte. Remember, apakalaki ng utang niya sa estate tax. Final and executory po yun. Dinesisyonan na ng Supreme Court. Bilyon po iyon. Bakit ko alam? Dinidiscuss ko po yun nung campaign period. Hindi po yun desisyon ng mga Duterte. Desisyon po ng korte yun. Hindi bayad na estate tax. Ngayon, hindi na pa nag-uusapan. Muli po, kinakalampag ang Supreme Court. Mag-decide na kayo ng naaayon sa makatao at higit sa lahat sa batas. Walang pinapanigan. Hindi po namin hihilingin. Kung gusto ninyong panigan ang mga Aquino, okay lang, so be it. Ang sa atin lang, walang kulay, sundin ang batas. So yan mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre huwag mong kalimutang i-like at i-share po ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.